for this episode, i-share ko naman sa inyo yung experience ko on having newly graduate or I would say private na deploy sa akin during the Marawi. Bali nung dumating yung mga additional armored vehicles natin from Luzon, yung M113 or the APCs natin na truck vehicles. Kasi during the Marawi time, doon natin na-realize na yung mga wheeled vehicles natin is hindi siya ganun ka-effective. Kasi yung mga wheeled vehicles natin, mabilis ma-flat. Tapos pag natamaan ng bala, medyo dami siya. Unless sa mga truck vehicles natin, yung mga truck vehicles natin is pwede pa sa mga debris dumaan. So, to start with yung sa mga private nga, nabigyan ako ng mga private, parang medyo hesitating ako. Paano ko dadalhin sa gera? Kasi galing ako sa loob, then lumabas ulit ako para kumuha ng panibagong unit. So, ang naidala sa akin, in one APC, halos 2 private, isa lang yung senior NCO, yung driver. So parang sabi sa sarili ko, paano ko ililid ang mga bagong graduate na private na paglabas pa lang namin ng brigade, bakbakan na. Hindi kagaya sa infantry days ko ng private, talagang tagabuhat lang yan. May mga senior NCOs pa ako na nasa front. So, ang ginawa ko, sabi ko, para yung mga private ko, ma-refresh ulit sila sa training nila, ni-reception ko sila sa brigade. Hindi naman reception na grabing sigawan o whatever, but ni-reception ko sila in a way na pinaandar ko yung armored vehicles, pina-squatras ko sila para tumaas yung adrenaline nila, pinagod ko sila, pinagapang ko sa ilalim ng armored vehicle. Then, pinatanggal ko yung gun for them na i-assimilate nila. What if nag-jam yung baril? So, parang ginawa kong titipis. Bago ko sila pinasok, dapat prepared sila sa scenario na cool bends under fire. Na nag-jam yung gun natin, kaya nating linisin, ayusin, at may balik. So, sabi ko, may mga iba pa akong NCO na hesitating, Sir, matututo na lang yan, sir, pag nasa loob na tayo. Pero sabi ko, no, bagong dating lang kayo. Galing ako sa loob. Mahirap sabihin sa tao na matututo sila pag patay na sila or pag wounded na sila. Mas maganda, dito pa lang, magbibigay ako ng senaryo, gawin nyo. Huwag tayo maging tamad. As a soldier, dapat well-trained tayo. Ang sundalo na binigay sa atin is fresh graduate. Paano natin ito? Ayokong mamatayan na sundalo ako. So, ganun namin. Yung parang reception nila is assimilate. For example, kung nasa ng kalaban, kailangan makareact agad. Then, aside doon, bago pumasok, syempre nagtanong-tanong din ako sa mga, sabi nga, sa mga history ng mga former wars ng mga senior NCOs ko na, Sir, nung panahon ng Basilan, nung panahon ng Hulo namin, Sir, panahon ng Maguindanao, Sir, effective nun, Sir, naglagay kami ng kahoy. Kasi talagang kuan. So ako nun, dahil ang APC natin is parang wala siyang cover sa ibabaw. Nagdagdag pa ako ng kahoy dun, Sir. Kaya makikita natin yung mga APCs natin is may mga kahoy sa ibabaw. Dahil isa doon is para yung mga snipers ng kalaban na nasa taas ng mga building, hindi basta-basta nila makita yung mga sundalo ko. Then pangalawa, naglagay ako ng mga kahoy noon, mga kumbaga debris na kahoy, kinabit lang namin. Kasi sabi nga ng mga sinawang sundalo, Sir, pag tinamaan ng RPG yan, laglag agad yung kahoy, pero hindi makaka-penetrate. Sir, true enough, nung pinasok ko yan nung pag-link up namin with the first SRB, naka-experience ako ng first RPG noon. Uy, ano yun? Bakit ang kapal ng usok? Sir, ang sagot pa ng tropa ko, Sir, na-RPG yata tayo, Sir. Ano gagawin natin? atas mo muna kote at titignan natin yung damage. So, yun nga, true enough. Then, we sent a communication to our headquarters na, Sir, effective, Sir. Kasi yung kahoy, pag tinamaan ng RPG, doon unang na-ignite.
So, the next day, the top leadership nagsabi na, maglagay kayo ng kahoy. Noong una, sir, binabawal pa sa amin. Pero, kumbaga, sinigaan ko lang nun. Kasi, yun yung, kumbaga, lessons ng mga sinaunang sundalo, sir, na pag tinamaan niya. Kasi kung bakal to bakal, mabubutas agad yung metal eh. Parang, kumbaga, parang acetylene, sir, yung RPG. Pag tumama sa bakal, butas agad. So, may experience kami, sir, na isang APC rin namin, nabutasan. Buti na lang nung tinamaan yung isang APC namin na butasan na naiatras bago nag-overheat. Hindi tinamaan yung major parts makina, tinamaan niya is yung radiator. So, nagawa pa. So, that second day, from the guidance of top leadership, nagpalagay na ng mga kahoy. Kasi na-experience nga namin siya na kumbaga nababawasan yung impact ng RPG. So, anong week yan? Ano po ito, sir? Mga June na po ito, sir. Kasi, June diba? o July na po ito, sir. Dumating na mga APCs natin, sir. Kasi talagang nagsabi na, pati Maris, naglagay na rin ng kahoy. Then, kumbaga, sir, effective din talaga. I could not say 100%. Pero ang kalaban, natuto rin, sir. Hindi sila pumuputok ng isang RPG lang. So, may follow-up agad sila. Kaya meron pa rin talaga tayong mga tinatamaan. So, namimitigate naman natin yung RPG, sir, yung tinatawag namin sa armor na isang SOP na yung jacking. The jacking is yung armored vehicle natin, hindi lang siya naka-stagnant sa isang area. Kumbaga, atras abante yan. So, pangalawa, paano namin naipakita yung leadership namin on how to handle the gun. Sabi nga, kung nasa loob ako ng vehicle, hindi ko nakita yung paligid. So, ang ginagawa namin doon is, bago kami nag-move nun, i-brief namin yung mga infantry units na nakasama namin. Kung saan, yung gamit sir yung, yung tawag natin sa training natin sa SROC, yung bato-bato. O, itong bato na to, ito yung APC ko. Itong bato dito. O, pag sinabi ko na load, o, yung squad mo, dito to sa bato na to, ha? Ayun yung APC na yon. So, ayan. Pag pumasok tayo, babagbagan natin yung building na to. Then, i-insert ko yung section mo. Yan yung mga konsep. Tapos, pag ganyan-ganyan. So, alam din nila, sir, na tapos, tititigan na namin parang paliliparan ng drone kung saan kami possible na papasok na pintuan. Or, bago namin pasukin yung pintuan, babanatan mo na ng 50 caliber yon. Then, tsaka namin ihahatid yung mga infantry units. Then, una, sabi ko, paano kaya may pakita sa mga sundalo ko na I'm leading them from the front. So, kasi ano yun, very critical na leadership kasi, yun. Kumbaga, sir, paano mo madedevelop yung tapang na sundalo mo na hindi na nakita yung leader nila? Sa likod na lang si sir, utos lang na utos, kami nasa harapan. So, ang kwan nun, talagang may pakita na kami na una. Ngayon, isang maganda accomplishment namin nun yung hindi na kami makadaan sa isang area dahil kumbaga halos na doon yung volume ng kalaban. So, ang ginawa namin, inikot namin yung vehicle namin, inakyat namin sa yung isang certain hillside doon sa Marawi. May isang part po doon na hillside. Iginapang namin yan. Inangat-angat namin yung vehicle hanggang naipasok namin doon. So, kami mga officer doon, naglalakad kami sa gilid. Hanggang nung naiangat namin, overlooking namin yung kwan. Siguro 30% of the Marawi area. Tapos hanggang bibigyan lang kami ng target, yun natitirahin na yung mga building bago pasukin ng mga infantry soldiers. Then, nung medyo hindi nagamit yung area na yun kasi lumalaki na yung nakain natin, papasok naman yung armored vehicles namin sa highway. So, ginawa namin noon is sa sector ko, sir, from Combat Team Alpha. Together with the kasama namin noon is the Task Force, Task Group Musang. We're in 1st SRB and 10 Infantry Battalion yung kasama namin. So, ginawa namin noon, yung dalawang vehicle sa gitna, yung nasa right side na vehicle, ang pinuputokan niya is yung nasa left side niya. Yung nasa left side ang pinuputokan niya, right side niya. Para bago pasukin na infantry units yung next building, yung nasa unang building, yun ang tinitira nila. Para just in case, sir, kumbaga sa daga, natataboy natin yung daga. Bago kan. Kami naman, as officer, nagsasama lang ako ng radio operator ko. Isang badge ko, matatlo kami or dalawa. Sumasama naman kami sa one section ng infantry unit na pumapasok. Bumababa ka? Bumababa, sir. Kasi para pagka nakapasok na, sir,
tawagan ko yung driver ko, radio operator. Tingin ka sa kaliwa. May sesenyas ako dyan. Ako yan ha, kamay ko yan. So nakita, nasa harapan pa si sir. Para kami naman sir, uma-advance na kumbaga, ito yung nandito sa kanto. Yung vehicle natin nasa medyo middle lang sir. Hindi namin pinapauna yung vehicle. Baka masingitan tayo ng RPG. So, infantry, gumagapang sa mga pinapasok natin yung mga building, nasa gitna yung vehicle. Ang pinuputokan naman ng vehicle, yung nasa unahan ng mga buildings. So, forward ka, mga 10 meters. Forward. Sige, forward pa. Nasa unahan mo pa ako. Pero hindi ko hayaan na yung vehicle ko mauuna. Kasi why the necessity na lumabas ka? Unnecessary risk sir, yata sa iyo. Unnecessary risk sir, pero ang pando sir is yun yung nakita namin effective sir na kumbaga nagaguide namin yung vehicle sir. I see. Kumbaga yung mga infantry dito sila, tawag ito, pinapasok na nila yung mga next room. Ako naman sir, maghahanap ako ng butas kung saan makikita ko yung vehicle ko. I see. Para mag-guide ko sa forward. Sumosobra ka. Atras ng konti. At nauna ka na sa ground troops natin. Wala pang sundalo sa unahan mo. Yes sir. Konti. Tapos jacking lang sila. Ganyan sila, sir. Kasi unlimited vision ka na pag nasa labas. Kasi pag nasa labas, sir, unlimited vision, sir. Tapos biglang, may nakita ko tumakbo sa building na to. Focus kayo. Merong sa unahan nyo, bandang kanan, may nakita kami tumakbong armado dyan. Focus yung area niyan. So kami sir, sa infantry, tawag dito, nakaka-gain tayo ng mga buildings. Kasi pag wala rin yung armored vehicles natin nun sir, parang nahirapan tayo mag-gain sir. Kasi yung 50 caliber impact ng gun natin sir, nakakataboy talaga. Then pag tatawid tayo ng kabilang kanto sir, that's the time i-mechanize namin sir, isasakay namin sa loob, ipapasok. Ang ginawa naman namin sir, yung tinatawag natin slam dunk nun sir eh. Ano ba yung slam dunk ulit? Yung slam dunk nun sir is sir, parang katuwaan lang namin ni Sir Yuki yun nun sir na mga words ba, para may mga coding kami. Kasi time na yun, parang kainitan din yata ng basketball nun sir. So, slam dunk sir is parang puputok-putokan muna namin sir ng 50 caliber yung area kung saan yung so yung kalaban magtatago lang yan sir si PT, pero bigla nating ipapasok ngayon yung sir, yung FSB na may 76. Definition of terms, ano yung FSB? Yung FSB sir is the fire support vehicle, wherein yung decommission natin na Scorpion tank, kinonvert natin siya, pinatong natin siya sa M11 to A1 APC, wherein ang gun po niya is 76mm cannon. Yung epekto nun, siya yung parang ginawa nating substitute na pang-bombing nung na-halt yung airstrike. Kasi ang epekto niya, sir, is malakas na impact din. Parang, kumbaga, yung artillery natin is itinutok natin, yun lang, nakapatong siya sa vehicle. Gano'ng kalaking bala ulit ng 76 para hindi, gano'n mo na lang sa kamay mo para ma-appreciate mo. The 76mm sir, medyo malaki po yung lumilipad na bala no sir. Siguro mga ganyang kalaki sir, then mataba na bakal yun sir. So pag tumama po siya sa building sir, we have 3 kinds of ammunition during the Marawi siege. The HESH, yung HESH sir is di ko exact ibig sabihin na HESH niya is siya sir. Pag tumama siya sa building, yun yung pang anti-bunker na puputok pa siya sa loob. Tapos yung HE natin, yung high explosive natin, puputok siya upon impact. Yung isa naman sir is yung canister is parang shotgun. Ginamit naman natin yan nung malapitan sa kalaban nun. Baling ginagawa namin sir, dahil yung upgraded natin FSB nun is meron na rin siyang thermal. So may thermal capability po siya, and yung tawag ito, yung target acquisition system niya is maganda yung accuracy niya through computer. So yung pinasukan na butas nung unang pinutok natin, kaya nating pasundan siya ng doon din papasok yung bala ng high explosive. Okay. So kaya ang ginagawa natin, kumbaga slam dunk, sabi nga namin meron mo ng harang. May harang muna, tapos biglang papasok ngayon yung best player natin para magdadunk, mag-shoot. Para kaya ganun sir. Then after nun, pag nakaputok na FSB ng
nakaputok na FSB ng high explosive sa area na yon, tsaka namin ipapasok ngayon yung mga foot soldiers natin, the infanteries, para makagain siya. Yan, yung tinitira rin namin, sir, ina-assess din namin. Pag-estimate namin, feeling namin may IED dyan, pasabugan muna namin, sir. Then, pero pagka alam namin, medyo mahina na yung area na yon, maghanap din kami ng ibang area kung saan namin safe ipapasok yung mga infantry soldiers natin. Then, yung isang naging significant din na naging parang nagawa natin doon is yung medyo nahirapan na tayong ipasok yung armored vehicles area dahil masisikip na yung daan. Yung meron doon tayong ginawa na together with the Army engineers, mga bright minds ng Army engineers natin, pinatong natin yung armored vehicle natin sa second floor ng building. Wherein yung second floor na yon, nagamit natin siya, sir, more than 2 months yata. Na stationary yung... Yes, sir, stationary. Pag, kumbaga dito, sir, ito yung sample po nito. Ayun, yun, yun. Natin pakita. Ito yung sample na yan. Pinatong natin siya sa second floor. Ini-reinforce ng engineer yung ilalim. Tapos pinalagyan ng mga para makakyat. Nung nakakyat, sir, nakakakuha tayo ng mga heat signature during the night. Kaya tinatas yung sabi nga kanina na tumatawid sa ilog, pumapasok, doon natin na-intercept sa area na yon. Yung pinatong natin yung mga remote-controlled weapon station natin. Then, another one, sir, is yung sa na significant din na maalala ko dyan, sir, is sabi nga yung mga katuwaan natin, sir. Sige nga, naglagay kami ng mga... na rin yung bloopers. Yung mga bloopers. The bloopers, sabi ko, maraming kwan kasi during that time of war, mahirap din maging seryoso. Pag lagi tayong seryoso, sir, parang nakaubos ng pagkatao natin dahil gera-gera na lang. So, yung mga bloopers namin doon, may mga sundalo ko naglagay doon sa mga sinulat-sulatan na nila. Kasi nga, parang kala namin siya, abutin kami ng Christmas. Pasko na, sinta ko, nasa Marawi pa ako. Free wifi, no time for love. Kung ano yun, sir, parang sabi nga ng mga tropa kung na lang, sir, katuwaan na lang. Parang, then another one, may mga time na rin nakakalabas na tayo sa iligan nun kasi may backdoor tayo na nakuha na nun. Yung mga simple gesture ng mga civilian, sir. Isa sa talagang nakabigay, parang very memorable sa akin, sir, yung nakatanggap kami ng Father's Day, sir, ng mga yung burger, sir, pagbukas sa mga Jollibee pa, or kung ano mga products yun, sir, pagbukas mo Happy Father's Day, galing sa... Talaga, yes, may Jollibee delivery pala sir, nakakatawa. Actually, hindi lang naman sa amin, sir, all others sa kwan. Tapos yung may mga natatanggap kami ng mga chocolates, tapos may mga sulat ng mga bata. Tuwan-tuwa ako nun, sir, kasi may isang school, sir, na kwan, very familiar sa akin sa Bukidnon. Area ko yun, sabi ko, area ko to, Tapos sabi ko, hanggang ngayon, sir, naka-display sa bahay ko yun. Saan ka ba sa Bukidnon dati? I was in 8 Infantry Dependable Battalion, sir. Maramag. Maramag, sir. Maramag, Impasugong. Covering the province of Bukidnon during that time. So may, sabi ko, pamilya to, area ko to. Nakakatuwa, parang sabi ko nga, sir, yung mga pinapadalang mga sulat, sir, nakakahemoral din, sir, Parang nakadagdag na sarap maging, nung time na yun, ang sarap maging sundalong Pilipino. Sige nga. Kasi... Sarap maging sundalong Pilipino. Kasi makita mo, sir, yung mga appreciation ng mga different peoples. Mga estudyante, mga tao. May one time pa nga, sir, yung maririnig ko sa kwento ng mga sundalo ko, sir. Nung nag-marketing kami sa Iligan, sir, nagulat na lang kami, sir. Bigla kami binigyan ng bucket ng fried chicken ng mga tao, sir. Pasalamat, sir. Parang sarap ng pakiramdam, sir. So, kinekwento ng mga sundalo mo, kami as leaders, parang nakakatuwa na meron pa nga ako doon picture, sir, na parang hinahighlight ko sa picture ko doon, sir, yung Father's Day. Ang sarap naman, Father's Day pa lang ngayon. Andi dito kami. Tapos, ang masarap doon, sir, sabi ko nga, yung mga sulat ng mga tao, mga bata na parang naka-uplift, sir, na push natin, palayasin natin itong mga teroristang ito. At ang support ng taong bayan sa atin napakataas. Kumbaga, kasi parang sa NPA area kasi never natin nararamdaman yan. Pero ito... sa NPA area, sir, parang kumbaga sabi nga nila
kina-counter pa nila yung magandang hangarin natin, sir eh. Pag may sundalo, sabi nga na, pag may sundalo, dala nyo gulo. Pero no, during the Marawi Siege, yung pag nakita sila ng presence ng sundalo is parang ang taas ng respeto nila sa atin nun, sir. Kasi talagang we sacrifice ourselves, we sacrifice our time, binigay natin yung buhay natin sa Marawi kung saan sabi ko nga, sir, for me, for my troops na sinacrifice namin yung sa anak niya na sabi niya, sir, kinuha ng Panginoon, sir. Sa akin naman, yung binyag ng anak ko and other family activities. So, hindi lang ako may kwentong ganon. Marami sa ating mga kasundaluhan na we have different stories na nag-stay. Tapos, naka-experience pa ako dun, sir, nung talagang kailangang i-evac ako from Marawi. Kasi nung na-dengue ako, talagang sobrang bagsak na ng katawan ko. Hanggang hospital, tinawagan ako ng commander ko noon na, Rick, mag-RNR ka muna, pahinga. Pero inisip ko, paano yung mga tao ko pag iniwan ko? Babalikan ko sila. Kung yung nasugatan nga, bumalik. Ako pa kaya na dengue lang. So, pagbalik, sir, talagang maramdaman mo rin, sir, yung appreciation ng mga sundalo mo na walang iwanan. Tapos, meron pang certain events, sir, na kumbaga, palitan na natin yung tropa dyan. 4 months na kayo dyan. Ang sagot na lang ng mga sundalo, 4 months kaya kami nakatagal, ngayon nyo pa kami papalitan. Kaya na namin to. Baga, papalitan. Hindi, kaya na namin to. Kami tatapos ng gera na to. Si Lieutenant pa ako nung time na yun, sir. Di pa lumabas yung kapitan namin. Si Lieutenant Pulencio nga bumalik. Tapos kami magpapapalit. Parang makita mo, sir, na yung mga sundalo, ayaw na magpapalit. Tas explain mo nga yun, kasi parang kwan yun di ba? Parang kuminsan, may pinoportray kasi sa mainstream media kuminsan na parang mga sundalo pa, ayaw na, parang gano'n. Pero ito, mo nga sir, yung... Yung time kasi na yun, parang alam mo yung camaraderie na nabuo. Na sabi nga ng isang tropa ko, sir, pag iniwan ko kayo, sir, hindi ko basta maituro yung alam ko sa equipment na to. Baka yung papalit pa sa akin, sir, yung pa yung dala ng disgrasya sa unit natin. Then another story is, sir, kung iiwanan ko kayo, sir, malulungkot yung mga kasama ko. Tapos kayo, sir, nung na-hospital kayo, sir, nalungkot kami, sir. Kasi hindi namin alam, baka yung officer na magdadala sa amin, iba yung leadership na meron ka, sir. So, parang mga ganong kwento, sir, na, nagustuhan pala nila yung way na pagdala ko sa kanila. Kaya nung walang iwan. Sir, hindi, walang iwanan, sir. Tatapusin natin to. Sabi, kala ko lang talaga, sir, yung laban na to, 3 days lang. Yung pala, 3 days and 5 months. Kasi yun yung di ba? Parang, kasi, actually, ang higher purpose ng channel na to is to show to our countrymen the beauty of service, especially soldier service, through war. Yes, through war. And nakita mo yon na yung beauty ng ganon nga na at that time, no, yes, na parang kitang damang-dama mo, di ba? Yes, sir. Isang reason din, sir, bakit hindi na kami nag-iwanan nun, sir, is yung parang yung dama mo, sir, yung support ng sambayan ng Pilipino na very appreciated ka nung nandudong kayo sa Marawi. Kumbaga, yung sacrifice na ginagawa namin, na-appreciate ng mga tao, yung mga simpleng mga sulat. Ang sarap itago, sir. Kaya sa akin, nakatago talaga yung mga sulat na yon. Tapos with the support of our Commander-in-Chief, yung mga simpleng mga relo, pagdalaw ng Commander-in-Chief natin sa frontline, sir. Parang kami, sir, namamangha, sir. Kasi pagtingin mo, sino yung convoy na yon? Kami nakipagbarilan kami sa harapan. Makita mo lang, andun pala si Commander-in-Chief natin. Parang nakakadagdag ng nakaka-boost ng moral ng time na yon na, andi dito pala ang mga top leaders natin, bumababa sila hanggang kwan. From time to time, meron pa ako time na nagkakape lang kami sa umaga, sir, kakape ako sa kwan. Habang nagpe-prepare niilis yung baril. Magulat ka lang, sir, dumadaan si CGP sa harapan mo, sir. Na sisilip din sa kwan. Patayo ka lang, saludo ka na lang. Tapos kwan, yung mga simpleng kukumustahin ka ni mga top leaders natin, kumusta kayo dito? Nakaka-high moral din, sir.
Then yung mga makita mo rin sa social media, yung appreciation. Talagang ang sarap maging sundalo nung time na yon. And then gusto ko nga ano mo nga kasi parang siguro ilang daan na ako na war stories, interviews pero parang ngayon ko lang tatanungin to. Ano yung impact na nakikita mo yung solid support, hindi lang ng tao kundi yung top leadership meaning president at that time and then SND, Chief of Staff, CGPA. Ano yung impact sa iyo as not so young lieutenant ka na nun, pero lieutenant ka pa rin. Sa impact sa iyo as a combatant. For me sir, for my personal experience sir. And parang yung malaman mo lang sir, not necessary makita mo, pero nakita ko namin sir eh. So for the fact lang sir, malaman mo lang sir na sinusupervise ka ng top leaders mo sir. Parang ang sarap i-share din sa kasundaluhan natin. Uy, tayo, dito pala si President ngayon. Tapos dadalo din yung mga top leaders, si Chief of Staff, andi dito rin. Parang kami sir, kaming nasa baba, nasa front line, naka-boost ng moral. Naka-boost ng moral na go tayo. Kasi andi dito yung mga leaders natin. Kaya yung mga messages sir ng mga leaders natin sir, madaling bumaba hanggang sa baba. Kasi mismong yung words nila sir, madaling na ipasa sa amin dahil doon sila mismo sa area. And they know kumbaga yung challenges. Sabi nga, iba rin kasi sir yung hinaing namin, yung pan namin na, sir, itong area na inooperatan natin, ganito. Ito yung recommendation namin. Pero pagdating, dahil nga ibang leaders is nasa taas, sir, hindi nila na-appreciate yung mga sinasabi. Pero yun sir, nasa ground mismo yung Commander-in-Chief. Kami sir sa baba, sir, ito yung recommendation namin. Ito yung mga pwede natin i-akit ngayon, sir. So, merong sa battalion level. So, battalion commanders with the brigade commanders. Ang bilis, sir. Tapos, mismo doon na yung commander-in-chief tumitingin na sa mapa. Sir, ito accomplishment natin. Nakikita namin, sir. Nakikikwento sa amin. Kung minsan, sir, nakakasilip kami, doon nga sila. Parang ang taas ng moral namin, sir, na hindi tayo pinapabayaan. Then, syempre, sir, nung kaya sa akin na hospital ako, sir, halos wala akong ginastos sir from military, hindi kinaya yung sir, yung case ko noon, ni-refer ako sa civilian hospital. So yung time na yun, sir, yung pag-alaga sa ng gobyerno sir, dama mo sir eh. Parang kumbaga hindi mo na rin isipin, tas syempre may time din sir na may loved ones din ako sir o dependents ako sir na kailangan din mo hospital. Nasikaso. Baga, hindi parang alaga din sila sir eh. So kami as combatant, parang alaga rin yung dependents natin. So tayo alaga din. Parang ang sarap balikan sir na kumbaga yung gratitude mo sa government sir na tutumbasan din namin ng kasnapihan pa sa trabaho namin sir. Yun yung kumbaga ma-share ko na experience na sabi ko nga ulit, sir, ang sarap maging sundalo. Ang sarap maging public servant nung time na yon. Ang sarap maging leader nung time na yon. At saka masarap din maging bagong tatay nung matapos na, nung pauwi na. So, pagka-uwi, sir, after the war, sir. After the war, after the another good practice natin after the Marawi since sir. Hindi lang kami basta pinauwi, sir. We have our tawag na sir? Stress debriefing. Meron ba? Oh, sir. Meron kaming stress debriefing, sir, with the different units. Kami, sir, i-stress debrief muna bago kami pinauwi, sir. So, kumbaga, naka-unload na kami ng mga tawag natin dito, mga ano ba term, sir? Kumbaga, sir, naka-unload na kami ng mga nightmares namin during the war, sir. So, nung umuwi kami sa pamilya namin, sir, family time na talaga, sir. Ganun ba? Oh, malaking bagay ba? Malaking bagay din yung stress debriefing. For me, sir, na-appreciate ko. Kasi I'm a very talkative person, sir. Hindi ako pwede. Kumbaga, gusto ko may kausap. May na-share ako, sir, na ganito. Ito yung nightmare ko nung gera. Kumbaga, may epekto talaga, sir. Yung PTSD, sir. Especially pag na-deploy ka sa ganyang exposure. Iba epekto.
Ang hirap matulog pag normal na araw. Kasi tahimik. Ultimo yung tunog ng relo, naririnig mo na, sir. Samantalang doon, pumuputok yung kanyon, ang sarap ng tulog mo. So, mag-a-adjust ka sa new life. So, nung umuwi rin ako, sir, with my family, kumbaga, na-enjoy ko na. Enjoy ko baga lang yun na. Tapos, another time pa, sir, may mga perks pa, sir, na na-acknowledge ka rin sa munisipyo, sa probinsya, nag-research, uy, meron pala tayong kwan dito. So, kumbaga, sir, locally, na-acknowledge kami, sir. Napakasarap ng feeling din nun, sir, na nakapag-share. Kaya nung time na yun, sir, kumbaga, meron din akong naging officer na rin dito sa Armor Division, sir. Isa ka sa nung nag-apply ako nun, sir, bago ako magkadete sa PMA, sir, ikaw yung nag-engganyo sa amin nun, sir. Kaya, kumbaga, sabi ko, nakatuwa naman. May na-inspire ako na nag-share ako ng kwento nun sa isang school nun. Na-share ko yung mga kamayan. Isa siya sa mga nag-epekto. Officer na rin namin dito sa Armor Division. And I hope, di ba, I hope sa mga, kaya nga palagi yung tinatanong ko sa dulo ng isang interview na ano masabi mo sa kabataan, because precisely, in a way, in-encourage natin yung mga kabataan to, to Yes, sir. also serve. And yung ngayon, as we close this interview, anong masabi mo sa mga, actually, To the younger dalawa to yung young fathers and then sa mga kabataan na gustong mag-serve. For the younger generation, sir, who want to serve not only the military, the police, other branch of service, or the government, I encourage you. Kumbaga, there are times na our system, our government is not perfect. Feeling mo ikaw ang nakakalam na solusyon. So instead of joining those people na criticizing the government, the service, join them. Join the government. Join the service. And in your own little way, simulan mo yung pagbabago. Kasi as an officer, we have a platoon to lead, a company to lead, a battalion, a brigade to lead. So, kumbaga, yung pagbabago nasa atin din. Sa mga kabataan natin, ang gusto natin makita na pagbabago nasa atin din. Simulan natin.